Grade 3 Summative Test, Quarter 4, Week 2. Filipino. Basahin at unawain. Piliin ang letra ng tamang sagot. Alin sa mga sumusunod ang salitang madalas gamitin? A. Bundok, B. Dahil, C. Bisikleta, D. Kusina. Number 2. Alin ang pangatnig sa pangungusap na ito? Masipag si Ana at tumutulong sa bahay. A. Masipag, B. Ana, C. At, D. Bahay. Number 3. Alin ang tambalang pangungusap? A. Umuulan, B. Naglalaro ang bata, C. Nag-aral siya at pumasa sa pagsusulit, D. Ang batang masaya. Number 4. Aling salita ang nagpapakita ng damdamin sa pangungusap? Napangiti si Ben nang makatanggap ng regalo. A. Regalo, B. Napangiti, C. D. Nang. Number 5. Alin ang katangian ng batang laging tumutulong sa iba? A. Tamad, B. Mabait, C. Maingay, D. Mahiyain. Number 6. Alin ang wastong gamit ng pangatnig? A. Masaya ngunit naglalaro siya, B. Masaya siya at naglalaro, C. Masaya siya dahil naglalaro at, D. Masaya siya o naglalaro at. Number 7. Alin ang hindi halimbawa ng salitang madalas gamitin? A. Siya, B. Ako, C. Mesa, D. Kami. Number 8. Alin ang tamang tambalang pangungusap? A. Kumakain ang bata, B. Kumakain at ang bata, C. Kumakain ang bata at umiinom ng tubig, D. Ang batang kumakain. Number 9. Aling salita ang nagpapakita ng kilos? A. Masaya, B. Mabait, C. Tumatakbo, D. Tahimik. Number 10. Alin ang katangian ng batang nagsasabi ng totoo? A. Tapat, B. Takot, C. Malungkot, D. Pagod.
Isulat ang tama o mali. Number 11. Ang pangatnig ay nag-uugnay ng mga salita o ideya. Number 12. Ang tambalang pangungusap ay may isang ideya lamang. Number 13. Ang salitang at ay isang pangatnig. Number 14. Ang damdamin ay nagpapakita ng nararamdaman ng tauhan. Number 15. Ang katangian ay nagpapakita ng hitsura ng tauhan. Number 16. Ang salitang madalas gamitin ay karaniwang nakikita sa pangungusap. Number 17. Maaaring ipakita ang damdamin sa pamamagitan ng kilos. Number 18. Ang pangatnig ay ginagamit lamang sa simula ng pangungusap. Number 19. Ang tambalang pangungusap ay may dalawang ideya. Number 20. Ang mga salita ay may kahulugan. Ngayon naman ay isulat ang tamang sagot. Basahing mabuti ang mga pangungusap na nasa bilang 21 hanggang 30. Number 21. Tauhang gumaganap sa pangungusap o sitwasyon. Number 22. Ginagawa ng isang tauhan. 23. Ibig sabihin ng isang salita. 24. Grupo ng mga salitang may buong diwa. 25. Uri ng teksto na nagtuturo ng aral. 26. Salitang nagpapakita ng nararamdaman. 27. Pangungusap na binubuo ng dalawang ideya. 28. Salitang nagpapakita ng nararamdaman. 29. Salitang nag-uugnay ng ideya. 30. Salitang karaniwang ginagamit sa pangungusap.